Umpisahan po natin mga kababayan doon sa mga vloggers na kagaya natin, no? Mga kagaya natin. Eto yung mga nagba-vlog, mga nagko-comment sa mga mainstream media, mga nagko-comment sa mga main topic. Yan, kagaya na lang nito, kukomentuhan po natin kung ano po ang mangyayari kay General Torre. Ay naku po mukhang merong banta doon sa mga DDS vloggers ha. Bakit to mga bossing? Kasi ayaw nila tong ipapakita natin mga kababayan. No? May pinaghahandaan para sa kanila. Ano po ba 'yon? Eto ho mga kababayan, mga boss chief amo sir. No? Pinaghahandaan na gumawa ng batas, no? Na 12 taong kulong at 2 milyong multa sa mga fake news spreader na itinulak sa kamera o hindi lang pala yung mga vloggers na nagpapakalat. Siguro kasama din ho dito mga boss chief amo sir, yung mga mag-share, yung mga mas lalong magpapakalat ng mga peking balita, mga kababayan. Biruin nyo naman kasi bakit hindi ho isasama yan? Alam na nilang peke pero i-share pa din. Bakit ganun ang gagawin nila? Kasi nga galit sila doon sa nakaupong administrasyon. Ayaw nila yung nakaupong administrasyon. Ano ba ang dahilan ba't ayaw nila? Wala lang, ayaw lang nila. Hindi lang ho nila idol yung nakaupo. Ang mga idol nila, kagaya ng mga DDS, yung mga palamura. Kaya umaabot sila sa punto na gagawa ng walang katotohanang mga balita. Bakit po sila umaabot sa puntong ganyan? Kasi ho kapag tumingin sila sa mga mainstream media at doon sa mga nagbabalita ng totoo, wala po silang makikitang balita na maganda doon sa mga idol nila Hindi ho kagaya natin mga bossing. Eto, kapag mulat ng ating mata, pupunta yung mga researcher natin. Kasi dito sa Mark Ramos channel, ako lang yung nakikita ninyo na bumubungad sa inyo. Pero behind the scene po, nandiyan po yung 2 editor, nandiyan po yung 2 researcher, mga kababayan. Sila po yung talagang kumakayod ng, sabihin na natin, 8 oras para maghagilap ng mga topic. Madali lang para sa kanila. Bakit to? Kasi madaming available na topic diyan sa mainstream media at hindi natin pinipili lahat to itinatopic natin mga bossing. Diba? Tas re-reactionan ko. Ganun. Doon sa mga DDS. Putek, makikita mo. 13,900 flood control ni Digong. Nawawala, hindi makita. Biruin mo, ikaw ba naman? Paano mo naman? Tapos wala kang marinig na depensa doon sa kampo ng dating Pangulong Duterte. Wala kang marinig na depensa sa kampo ni Vice Presidente, etc. Diyan sa mga impeachment. Anong gagawin mo? Gagawa ka na lang ng mga balita na walang katotohanan, napapabor o papanig doon sa sinusuportahan mong politiko o yung idol mo. Kaya nag-e-end sila doon sa paggawa ng mga fake news. Itinulak ng magkapatid na sina Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez at Abamin Party List Maximo Rodriguez ang panukala na pagpataw ng pagpapakulong at multa sa mga individual na magpapakalat ng maling impormasyon online. Sa ilalim ng panukalang Anti-Fake News at Disinformation Act, House Bill 3799, ang parusa ay sa fake news spreader ay 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at multa na nagkakahalaga ng 500,000 hanggang 2 milyon. Aba, mga sir, eto gusto ko yung inyong pinapanukala. Pero doon, pagdating doon sa monetary, 500,000 hanggang 2 milyon. Naku po! No? Lalo na yung mga vloggers, yung mga malalaking mga vloggers. Hindi ho tayo kasama doon, mga kababayan. Malalaking kumita yan, no? Yang 2 milyon na yan, siguro, meron dyan 1 buwan lang ang 2 milyon. Meron dyan 2 buwan lang ang 1 milyon. Madali yan, kayang-kaya yan. Pero, syempre, iisipin na din dapat ng mga vloggers, naku,
Biruin mo, 6 na taon o 6 na ilan ba? 6 na taon hanggang 12 taon, pwede akong mawalay sa aking pamilya. Kaya isip-isip din kayo bago kayo gumawa ng fake news. Napakadaling mag-vlog, alam nyo ba? Napakadaling mag-vlog, lalo na kapag kami mga editor at meron kayong mga researcher ng mga topic at researcher kumbaga, tawag dito, ebidensya mo. Ganyan ho kasi ang trabaho ng researcher. Isang researcher maghahagilap ng napakadaming topic, tapos yung isang researcher hahanap naman ng backup na mga ebidensya para doon sa topic na yun. Napakadaling mag-vlog kung nasa tama ka. Pero kapag yung ikaw makikisali ka doon sa nagpapalaganap ng fake news, nako, napakadaling makulong kapag itong batas na ito ay umiral na ho. The spread of fake news, particularly through digital platform. O tayo yun. Mga social media, YouTube, Facebook, o TikTok, o Instagram, X, lahat yan. Tayo yan, The spread of fake news, particularly through digital platform and artificial intelligence, has emerged as a serious threat to public trust, democratic institution, and national stability, sabi ng magkapatid na explanatory note sa kanilang panukala. Ako ho, susuportahan ko ho ito, mga boss chipa mo, sir. No? Kasi kawawa ho yung mga manonood natin, kawawa po yung mga kababayan natin na bibiktima ng fake news. Syempre, sila naman ay idol nila, yung makikitaan nila ng magandang balita. Ipapakalat nila yan. Hanggang sa nalalason po ang kautakan o ang isip ng sambayan ng Pilipino na yung kumakalat pala na yun hindi totoo. Kaya maganda-handa doon sa mga vlogger. Nakagaya ko. Sumali na lang kayo sa amin. Napakadali, Ayan, tignan mo, lahat po ng ating ibinablog meron pong nakaakibat na materyales at kinukuha natin doon sa mga mainstream media. Kasi simple lang, no? Ibabalita nila. Tayo naman, magre-reaction lang tayo kung ano yung ibinalita nila. Hindi yung gagawa pa kayo ng sarili nyong balita, mag-aala, ayon sa aking puting ahas, ayon sa aking bubwit, ayon sa ganito, ganyan. Pero ang katotohanan, wala naman kayong kadating-dating. Wala naman kayong mga ganun-ganun talaga. Di ba? Yung iba pa-epal lang ho, mga bossing Yung iba, totoo lang ho, pa-epal lang ho. Masabi lang na, naku, malakas yan doon sa malakas yan doon sa mga ganito, ganyan. May kapit yan doon sa ganito, ganyan. Merong bubwit yan sa mga ganito, ganyan. Yung iba pa-epal lang, wala naman ho talaga